Magandang umaga po sa lahat. Tumayo po tayong lahat at pang-awitin po sa awit. Maaari na po tayong lupo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Ragasa, tatlong kwentista ng Grupo Kaka. Ito po isang karangalan na sa akin is pong karangalan na makasama po ngayong umaga ito sa Palmahal Pavilion 1 ng University of the Philippines, Diliman. Ako po si Wendell Capili at ito po ang magiging pamagitan sa paglalakbay nito sa mundo ng Grupong Kaka. Tayo po live sa Facebook at imbitahan po natin ang lahat na kung ayaw niyo pong pumunta dito sa Pub 1, 1131, maaari niyo pong sabihan ang inyong mga kaibigan na panurin tayo sa Facebook Live sa account po ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman. Upang formal buksan ang ating pagtitipon, nais po nating bigyan ng pugay ang ating katuwang at tahanan ng mga salita, ang UP Creative Writing Center, Institute of Creative Writing. Samahan niyo po akong bigyan ng masigabong palakpakan si Dr. Vladimir Gonzalez, ang ating director ng UPICW para sa kanyang maikling pagbati. Salamat, Sir Wendell. Welcome sa UPICW. Sir Wendell po ay kaka-join na sa institute nitong paraang buwan, 2 months ago. Ito yung first official assignment natin ni Sir bilang part ng Institute of Creative Writing. Welcome po dito sa mga narito sa PAG 1131 at sa mga nanonood online, mag-share po ng inyong stream namin sa Facebook page ng Gitnaan. At kung kayo naman nasa paligid, medyo maaraw na po, mga nasa campus, pwede pumunta sa 1131. May pagkain po, yun yung pagbenta natin. Ako po si Doug Gonzalez from ICW. Na ngayon, ako ay mag-aaral na late 90s po. Isa yung marami pala sa mga mapasay namin. Usually, nasa linangan naman yung ito ng humanitaries isa ang mga kwento ng mga Manila sa Kaka. So, kasi may akong exposure. So, yung bawat ko na nabasa yung data na ni Nori. At nato din sa linangan yata yung kung may gain na, bigyan ito 3 times yung mga ND on enhance lang sa host ganyan. Tapos may lalaki na pag nabasa nun, medyo mga saksakan yun ng mga
patayin, ganyan. So, parang, wow, range. So, aking, third year college na kamali naman ay parang, wow. So, naisos. Nandun din yung palabo, Sir Roland, etc. Ngayon, makinakwento ko at ang sharing actually, syempre, kung tinatak natin grupo kata, isa sila sa mga grupo naman nung nag-discovery ko, nung muli ko rin discovery ang pumamahal ko sa pagsusulat. Yung ganang pagkakasabi, ito po ay fictionalized na artikulasyon ng aking pagkakainis na sipa ko ako sa BS Math. At nanatili ako bilang non-major ng isang semestre bago makapag-shift sa BE Manikaing pagsulat. Well, pareho din naman ang sentimento kahit pinabango ng bahagya ang aking kwento. So, nalipak talaga. Pero gusto ko naman talaga mag-sulat. At nung nakalipat na sa BE Manikaing pagsulat sa CAL, yung bukod dun sa bilangan, ang isa kong napulot na antologiya ay relasyon. So, kulay nilaw na dito ito. Isa itong dito sa mga unang napasadahan, no, may FC pa, may boxel sa FC, so mga nakalatag doon. Minsan, pag tumatambay sa Filipina na section, ito po yung basement sa main library. Lahat ng gagawin ko mga gusali ay wala. Either ginagawa o magagawa pala or sinuun na. So, gano'n na po katagal na matagal na wala, matagal din magawa. And space. May paying building. Hindi baka naman. Anyway po, bukod doon sa relasyon, kasama rin sa mga nababasa ko nakita, Jude Cruz Reyes, medyo madali ang makita sa bukse, sa Pilipiniana. Marami for some reason, Tony Perez. At na-appreciate ko yung pagbukas mo nung dito niya, parang ay may pattern sa pag-silsi ng something, na sweater, na pwede mo na siya maging kwento. So, bukod doon, mga kanalikan ng mga antologiya nila. Tingin ko na ng mga nabanggit ko, sila yung mga unang nagtanim o nagbuhay muli na kinitik at kilala sa akin. Kaya namin sa ilan ng sorpresa na kwento, meron sa anthology na kwento yung title. So, pwede ko dapat sa paggamit ng sa ito. Kaya namin may sorpresa na kwento ko sa unti-unting kakilala sa kanila. Mula ko ay undergrad, kaya nakwento kanina. At kung nasa MA, kung saan assignment sa akin ni Ma'am Joy Barrios ang mag-ulat sa grupo ito. So, teacher ko siya rin, P215 yata, or 222, required akong iulat ang kata. So, natulungan ako doon para mas maintindihan kung saan ay umulat ang kata. Ilan sa mga kwento, syempre yung kay Ma'am Joy, mula sa babaeng tumalog sa Gusani at nanatili na kagiting sa ere, isa rin sa nabasa ko hanggang sa isang mundong walang ano na yung umulat ng tao. So, ganun yung mga rin sa mga nababasa noon. Kailangan yung tauhan ng eksena, nagdasip sa akin ng pag-isip na in terms of form, pwede pala ito. In terms of content, nangyayari pala ito. Doon pala, ang ikasumpay na grupo sa kanilang visyon ng kumata ng mas mabuting mundo gamit ang kwento. Ngayong araw, makakasama at muli makikilala natin ang tatlo sa kanilang mga kasapi sa pamamagitan ng kanilang mga manikaing pyesa sa bagong antologiya nila Magagang Ragsa. Nakahagi ng Philippine Writers Series sa Likaan, yung Institute of Creative Writing. Tinatawan sina Honorio Bartolome de Dios, si Francine Medina, at Joy Barrios, para po kay Francine, si Sir Joy po ang narito. Sila ang makakatawan sa dekadikadang dekadikadang pagkakauli ko ba yung pisa sa papel at ambag na may kwento sa pag-usisa at pagpaplas ng mga suliranin ng ating daigdig. Bukod siyempre sa pasasalamat sa kanila, salamat din kay Sir Joy Bakiran, bahagi ng katakta sa UTICW at nila ng director, para sa pangangasiwan episode ito panayang sa Panitikan series. Ipapasalamat tayo kay Namos Pesigan, 2 hours. Video contest. Yan na pala, matuloy dahil sa tao ni yung fans kasi ni Los para sa mga online na nanonood. Nung ANK na wala kapatid days, pag may picture sa kanya yung caption natin, yung thank you po, Aros. Yung ito walang why. Aros, parang so humble, so talented. We love you po, Aros. So, yun yung tawag sa kanya. So, thank you po, Aros. Si Gio Cortez, na siyempre lang nakakapala ko rin. Si Stella Canete Mendoza, isang freshie, may family na actress. So, good luck sa inyong career at good luck sa studies. Salamat, Stella, sa lahat. Para sa pinalaan ng panahon at talento upang mabasa, mamaya may maagang pinibahagi ng mga kwento mula sa tubayang ito. Siyempre, salamat sa College of Arts and Letters News Office, kay Tina Val, at sa staff ng UP Likaan,
Sa kasong ito, syempre marami kami, pero mas kaso ng gawain ito ay si Harvey, sabi sa natin somewhere. May kakatak na ng mga tao. Pumasa. Salamat kay Nair na humabol dito. Totally engaged na para humabol. Lastly, syempre hiling natin ang masaya at pakawala kwentuhan sa mga kasama narito, kasama online, sa gitna ng maraming masalimuot at masakit at nangyayari sa kaligiran ng mundo. Sa kabilang banda ay isang tutungan kung bakit marami sa atin ang nagkakwento. Ang pag-ulit-ulit na maraming versyon ng iba't ibang salisay na sa tuloy papunta naman sa paghahanap natin ng pinakamabuting versyon ng ating sarili at ng mga espasyo ating ikilala. Ito po, pagkakaraw sa atin. Maraming salamat po, Dr. Vlad. Ngayon naman po inayos kong tawagin ang dating direktor ng UP Institute of Creative Writing. Kabatch ko po siya sa Silliman University National Writers Workshop noong 1989, 36 years ago. So 36 years ko na siyang kaibigan. Para sa kanyang pagpapakilala sa katha at sa seryeng Ragasa, tawagin po natin sa entablado si Dr. Joey Bakiran. Professor 12 at dating direktor ng UP Institute of Creative Writing. Magandang umaga po. Ang duty ko dito ay ipakilala yung aming grupo, yung Katha, na tinatag 40 years ago, 38 years ago. Late 80s yun, mga bandang 89, pero naitatag siya officially September 1990, sa CCP. Ano ba itong grupo na ito? Kasi noong mga panahon na yun, katatapos lang ng EDSA Revolution, pero hindi naman nagbago ang lipunan at ang mga manunulat ay mayroon pa rin tungkulin. Tinatawag na kailangang tumugon dito sa mga pangyayaring ito. Ang mga kabataang manunulat noon ay may ganoong tawag dito, pananaw. Kaya't itong mga manunulat mula sa Lasal, UP, at iba pang universidad ay nagkita-kita para tugunan yung pampanitikan, pangkulturang tungkulin ng mga manunulat. At yun nga, pero hindi naman ito nagsasarili na masyadong ang tawag dito, puro kabataan lang. Nag-imbita talaga kami noon ng senior writers para gabayan kami sa aming gagawin. Kaya yung mga naunang grupo ng manunulat, yung Agos at Sigwa, yung mga tatay at nanay mula sa grupong ito, Rogelio Sicat, Ricky Lee, Hati Bautista, at iba pang kinikilalang manulat, ay inibita namin para kami ay tulungan dito sa proyekto. At yun nga, dahil sa ganong inspirasyon, nag-isip na mag-workshop, kasi hindi naman matutuhan ng ang pagsusulat na nag-iisa mas maigi kung merong grupo na babasa sa iyong akda. At yun nga, tuwing Sabado ay nagkikita-kita para magbasahan ng kwento at nasulat na kwento, printed. Kaumpisa pa lang noon ang computer, so dot matrix pa yung print, yung malalabot, mahirap basahin, pinagtsatsagaan. At yun nga, at siyempre, sa workshop, alam naman natin na ang mga komentaryo ay seryoso at nagkakaroon ng pagsasabi na tawag dito, pagtitimbang doon sa pinakitang kwento. Siyempre, sasabihin na pwede pang ma-improve. Ganon yung buhay namin noon. Nagaganap ito madalas sa bahay ni... ang miyembro pala, ang mga organizers na nanguna ay sila Joy Barrios, Roland Tolentino, Rolando Santos ng Los Baños. So, alam niyo naman si Joy Barrios ay perfect host. So kapag Sabado at doon nagwo-workshop, siyempre siya ay nagpapa-merienda
At kung nagtagal ang workshop, ay nagpapadinner na rin. At yung walang matulugan, ay nakikitulog na rin. Ano? So, ang amin talagang aming host ay si Joy Barrio. At malaki ang naging papel niya para sa kaunlaran ng Katha. Sa loob ng naging active itong grupo, no? Sa bagay ngayon ay nagpapatuloy pa rin, sa loob ng 15 taon. Sa loob ng panahon na yan ay nakalikha ng 7 libro. Nabanggit nga kanina ni Professor Gonzales yung mga ilang titulo like Relasyon, Encuentro. So ang aming naging production ay every other year halos merong libro. Pero yung unang 3, nung first year namin, 3 agad ang nilabas. Tapos nagkasunod-sunod na. No? Ang pinakahuli ay yung medyo erotic, yung talong-tahong tungkol sa sexualidad na ito at saka yung laglag, panty, laglag, brief. No? Ang pinakamabiling anthology at dahil ni-require sa mga klase ay yung Kwentong Syudad. So, iyon yung bukod pa sa binanggit ni Professor Gonzales. So, sa loob ng panahon na yan, halos 40 years ay naging aktibo kami at nag-welcome din. Hindi lamang nagsimula kami halos teenager, early 20s, 19 hanggang 24, nung mga panahon na yung katatapos lang ng college. Pero nag-welcome din kami ng mga iba galing mula sa ibang sektor, galing sa hanay ng manggagawa at sa medical profession. Meron kami noong caregiver na miyembro, pero halos karamihan talaga mga kabataan. At nung 2024, nagkaroon ng reunion at naisip namin na yung mga dating kwento, nag-isip ng proyekto at ang naisip namin na itong Ragasanga, para ang konsepto ay yung mga dating kwento na nilikha noong 1990s. At ang challenge ay sumulat ng panibago para yung mga dating twink, yung mga dating teenager na mga karamihan ay nasa senior na, pa-retire na, kaya pa ba? Yun ang tanong. So kinaya naman. So lumitaw itong Ragasa na amin ngang ipipresent ngayon. May 3 author dito na representative. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat ay magsalita na 16 na authors. Pumili lamang ng 3. Mga pinaka-representative. Andito si Professor Joy Barrios, si Honorio de Dios. Mamaya maririnig ninyo. Sayang at nagkasakit yung isa, si Francine Medina, na isang journalist. So ako na lang yung pumalit. So sisikapin kong matugunan itong mga muling pagkukwento sa inyo na nagawa ng Katha sa loob ng halos 4 na dekada. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Dr. Joey Bakiran. Okay. Susunod na po. Unang kinatawan ng Grupong Katha, ang isang batikang naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang development worker at ang kanyang mga karanasan ay humumog sa kanyang mga akda. Kabilang sa kanyang mga aklat, ang koleksyong sa labas ng parlor at ang thesis niyang maikling kasaysayan ng dalita at iba pang akda sa pag-unlad. Hayaan ninyong batiin natin ang batikang manunulat, premyadong manunulat na si Honorio Nori de Dios. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. So, Nori, pwede ka nang umupo dito sa hot seat. Bago tayo magsimula, meron lang muna tayong maikling katanungan. Isang bahagi ng iyong obra ay umiikot sa pag-unlad, kahirapan at sa mga hindi natinig. Para sa iyo, ano ang naka-impluwensya sa iyong karanasan bilang isang development work sa lalim at saysay ng iyong mga kwento tulad ng Gay Love, yung sa labas ng parlor, etc.? Q&A na to. Tapos iuwi mo na yung corona after. Para sa iyo, yung iyong experiences sa development work, paano ito nagsilbing, parang nagmukha siyang anthropological field work, di ba? Parang
napakayaman ng development to work na hindi pwedeng work lang siya, naging malikhaing, naging material to para magkaroon ka ng lalim bilang manunulat. So sa iyong palagay, ano yung impact ng development work at paano mo na-realize na ang pagsusulat ng kwento ang magiging outlet ng experiences na ito? Okay. Thank you for that wonderful question. Oo. Ako po si Honorio de Dios. So ano yung tumimo sa akin? No? Isa lang. Isa lang naman talaga. Mula sa simula na nagsalimbayan kasi yan. Ang pagsusulat ko na maikling kwento at ang aking involvement sa development work or sa development practice. At habang umuunlad ako sa pagsusulat, umuunlad din ako sa development practice. At isa lang talaga yung tumimo sa akin na naging balon na aking mga kwento. At yan ay ang patuloy, no, sa kabila ng mga development intervention sa mga pamayanan, sa kabila ng mga development initiatives, development projects, ay patuloy pa rin ang karalitaan. Wala namang nagbago. No? At yun nga yung nasa core ng aking thesis sa malikhaing pagsulat na paano ko ba ito ikukwento? Na ako mismo, development worker, no? I do research, I do community training, gumagawa ng mga project, nagdidisenyo ng mga proyekto pangkaunlaran. Pero binilang ko kasi 3 dekada. Sabi ko walang bilangan ng taon, di ba? 3 dekada ako nag-field work. 3 dekada akong pumupunta sa mga, I would say, pinakamaralitang lalawigan sa ating bayan. Pero pare-pareho ang kwento nila. The poor continue to be disempowered. Patuloy silang disempowered, patuloy silang voiceless, at ngayon ang nangyayari, tumitindi ang kanilang dependence sa mga politiko, sa estado, because of this beep ayuda, kaliwat kanang ayuda. So you can imagine kung ano yung dinudulot nitong mga ayuda sa empowerment ng mga tao sa lugar, sa mga pamayanan. Na maralita na sila, naniniwala sila na sila maralita at kaya sila aasa na lang sa ayuda. So yun yung talagang para siyang pigsa na gustong sumabog, na pagka hindi, di ba ang pigsa pagka hindi pumuputok, masakit. So bit-bit ko yun. No? So every time I do, nag-field, kahit hanggang ngayon, nag-field work pa rin ako kahit na senior card holder na ako. Nag-field work pa rin ako, pero ganun pa rin ang nakikita at nararanasan. Kaya marami pang pwedeng ikwento, marami pang kailangan ikwento tungkol dito sa paksa na ito. Maraming salamat sa inyong napaka-interesanting pananaw. Bigyan po natin siya muli ng masigabong palakpakan. At upang mas mailarawan pa ang mundo ni Nori de Dios, nais ko pong tawagin sa entablado ang isang mahusay na filmmaker at cultural worker na pinapatunayan po na hindi lahat ng magagaling na artista ay galing sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Siya po ay galing sa College of Media and Communication. Bigyan po natin ng masigawang palakpakan si Gio Potes para sa isang pagbasa ng isang sipi mula sa isa sa mga akda ni Nori de Dios. Muli, bigyan natin ng masigawang palakpakan si Gio Potes. Happy birthday sa ating debutant. Parang birthday ang ganap ngayon, no? Anyway. Yan. So ito po ay pagbasa mula sa kanyang maikling kwentong Sunshine Boy. Tapik sa balikat ang gumising sa akin. Sir Benji, okay lang po ba kayo? Boses ni Jess, staff ng partner NGO. Mulat ang mga mata ko, nakatitig sa monitor ng computer,
Pero parang ang bigla akong nagising ng tapikin ni Jess. Sa isang computer shop sa bayan ng Rosales namin binuo ang proposal matapos ang magdamag na riot shop para likumin at suriin ang mga datos na nakuha. 3 munisipyo at 6 na barangay sa Pangasinan ang nilibot namin para mangalap ng datos ng mga nasira, bilang ng mga nasalanta at mga pangailangan para maitawid ang susunod na 2 linggong walang kita o hanap buhay ang mga nasalanta ng bagyo. So pinakausapan ko si Jess at ang kakambal niyang si Fati para maging taga-bilang, taga-kwenta, tagahanap ng datos at tagagising sa akin habang sinusulat ang proposal. Habang maya't maya, tumatawag si Melissa para tiyaking laman ng proposal ang mga bagay na hahanapin ng Hong Kong CRF. May template ang proposal. Naka-formula kung ilang salita, pangungusap at budget ang maaaring ilagay. Na para bang naka-template din ang epekto ng delubyo sa mga tao at kung ano ang kanilang kailangan para makarecover. Para na akong nasusuka sa hilo habang kausap si Melissa na nasa Hong Kong. At sinasagot ang mga tanong ni Jess at Fati na nasa kabilang computer lang. At maya-maya nag-text na ang kuya at tinatanong kung makakadaan ba ako sa bahay sa Marilao dahil wala raw siyang naisalbang gamit. At nang finally ay naisubmit ko na ang proposal kay Melissa ay sabay-sabay na naging blanco ang lahat. Ang tapik na nga lang ni Jess ang gumising sa akin. "Oks lang ako, Jess. Ikaw, kamusta ka?" "Okay lang kami ni Fati, sir. Ikaw tong mukhang bibigay na sa pagod at antok eh." "Okay lang ako." "Ikaw, Fati, antok ka na? Sige, mauna na kayo. Pahinga na. Naisubmit na natin yung proposal." "Eh di ba sabi ni Ate Melissa hintayin ng comment ng Hong Kong CRF?" Naloloka na yung si Melissa. Anong akala niya mag-overtime si Emily ng Hong Kong CRF para basahin ang proposal natin? 4:30 p.m. na kaya natin na i-submit yung proposal. Bukas na ng umaga yun magbubukas ng email niya at magko-comment. Sige na, mauna na kayo. Alam ko na, sabihin niyo kay Nanay Malu, maghanda ng masarap na dinner. We all deserve it. Tapos, nung umalis na yung dalawa, tsaka ko binuksan yung file para reviewin. So inakala ko ang napagtagumpayan namin ang deadline na tinakda ni Melissa. Pero laking panlulumuko nang makita ko ang sangkaterbang kapalpakan sa pinasa naming proposal. Sa kabila ng tulong ng kambal, may nakalusot pa ring ilang maling datos. Pero ang mas nakakainis, yung sangkaterbang typo error at kulang sa tulog na assessment points. Diyos ko. Sa dinami-dami ng proposal na isubmit ko sa Hong Kong CRF, tiyak na magtataka si Emily sa kalidad ng proposal na mababasa niya bukas. Parang nababasa ko na yung email ni Emily na nagtatanong kung bakit ganitong relief item ang ibibigay? Bakit umabot ng gantong bilang ang beneficiary? Talaga bang 1 million Hong Kong dollars ang hinihingi nating pera? At syempre, ako yung sasagot sa mga tanong at komentaryo ng Hong Kong CRF. Ang totoo niyan, tinawagan ko ulit si Melissa kaninang umaga para humingi ng extension para sa proposal, para makapahinga kami kahit sandali dahil magdamag na ngang walang tulog. Tapos para syempre ma-double check at ma-validate yung mga datos. Pero kasi itong si Melissa, matigas pa sa bungo ng kanyang mga ninuno ang pagtanggi. Alam nyo, Benji, ganyan talaga kapag emergency. Walang tulog, walang pahinga. Pabilis kong sinara ang dokumento, iniligpit ang mga gamit, nagbayad sa counter, at paglabas ng computer shop sa may kahabaan ng MacArthur Highway, doon na tumulo ang mga luha ko. Napaupo ako sa ilalim ng isang puno at ninikig ng maramdaman ko ang hampas na malamig na hangin sa tuwing may dumadaang mga sasakyan. Papalubog na ang araw. Nag-isip ako kung sino kayang pwedeng matawagan para matulungan ng kuya, para malaman ko kung anong nangyari sa aso ko. Hindi niya binabanggit sa text niya eh. Pero wala akong maisip. Tanging yung palpak na proposal ang nasa isip ko. Nag-vibrate ang phone sa bulsa ko. Punyeta naman, Melissa. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ano ba talagang gusto mo? Pero mabilis humupa yung aking pagkainis nang makita ko kung kanino galing ang text. Ay, sorry. Maling sound effect. Yon. How are you? Were you able to drop by your hometown?
hope everything's okay with you and your brother. Eat well. And let me know if you want me to call. It's cheaper to call from Hong Kong. Take care, Benji. Si Sunshine Boy. Malaking gaan sa kalooban ng mensahe niya. Naglakad akong nakangiti habang pauwi sa staff house. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. At mas papangiti ako kapag hinahagupit ng hangin ang aking katawan sa tuwing may dumadaang kaskaserong bus o truck. Pakiramdam ko'y sinasayaw ako ng hangin. Yun po ay maikling sipi mula sa kanyang kwentong Sunshine Boy. Pasasalamat kay Ayo Balanon para sa kanyang pag-guest actor sa aking pagbasa. At syempre, pagbati sa Welcome to the Comeback ni Honorio Bartolome de Dios. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ibabalik po natin muli si Nori de Dios. Baka po meron mga katanungan mula sa audience o yung mga nanonood po sa atin sa Facebook, ang mga libu-libong nanonood sa Facebook. Baka may mga katanungan, babasahin po natin ang inyong mga katanungan o mga comments at suggestions. Baka po meron ditong gusto magtanong kay Nori de Dios. Siya po ay nag-aaral din sa Kuleyo ng Arte at Literatura. So welcome back. Ito para sa atin dahil nag-aral po siya dito pero sa faculty center pa po noon yun. So may mga questions po ba or comments, suggestions? Baka may gusto ko pa idagdag na sabihin yung mga habang naririnig mo yung binabasa ni Gio kanina, baka may mga nagpa-flashback sa'yo kanina. Marami. So ano yung ngayon na... Magdaglag lang ako. Ilang taon after mo panoorin, after mo isulat ang kwento, ano ang mga pumapasok sa iyong damdamin ngayon? Oo. I-summarize ko na lang yung aking sinulat para basahin ngayon. No? Pero ang isang na-realize ko nga, di ba nababalitaan naman natin yung mga nagtatrabaho para sa pagkalingan ng kalikasan, yung mga environmental activists, mga human rights activists na sila yung mga target ng karahasan ng Estado. No, ang development workers din nakakamatay. No, yun yung isang na-realize ko. Itong Sunshine Boy na binasa ni Gio, patunay ito, well, di patunay kundi paglalarawan, no, kung gaano ang isang development worker tulad ni Benji ay may panahon na talagang kailangan niyang bitbitin ang problema ng mundo at maging napaka bigat na pasanin, no? Pero itong pasanin na ito ay dulot mismo ng sistema sa kanya, no? So ang development practice din kasi ngayon sa pagkaalaman din ng lahat, ito ay isa ring industriya, no? Ang gawaing pagpapaunlad ay isa ring industriya. So, ibig ko sabihin, may sistema ito ng kapangyarihan na yung mga sinasabing nasa developing countries tulad natin, no, ay nagiging sunod-sunuran doon sa mga developed country kung saan nanggagaling ang mga pondo. No? So, meron niyang tinatawag kong tagibang na relasyon. No. Kaya si Benji sa Sunshine Boy ay kailangan niyang sumunod doon sa sistema na yan. No? Kung hindi, malaking problema ang idudulot nito. Kung ilalapat natin sa kasalukuyang kalagayan, no, ang aking panukala, ang development sa Pilipinas ay isang fiction. Ito yung aking dinidevelop na diskurso, no? Ang pag-unlad sa Pilipinas bilang fiction, no? Pero ang tayo bilang mga manlilikha o mga umaakda, ang papel natin ay isa fiction, no? O gawing kwento ang pag-unlad sa Pilipinas.
No, kumbaga, ikwento natin kung paanong itong fiction na ito ng pag-unlad ay umiiral sa mga pamayanan. No? Kung doon sa mga nakakaalam, taong 1998 nung ilathala ng UP Press yung sa labas ng parlor tulad ng nabanggit nila. So ito yung mga kwento ng mga baklang nasa iba't ibang antas ng kabaklaan. Tago o closeted, nag-iisip magladlad o yung mga ladlad. No? Tinalakay doon sa iba't ibang kwento ang danas ng bakla ng diskriminasyon mula sa lipunan at sa kanyang sarili. Layunin ko noon na maipakilala yung iba't ibang katauhan ng bakla sa labas ng mga stereotype. Kasi at that time, noong panahon na yon, napakatindi ng stereotyping sa mga bakla. Kaya yun yung puwersa na gusto kong salihan, no? Labanan yun. Pero kung mapapansin, sa kabila ng temang bakla at kabaklaan, sa labas ng parlor, may mangilan-ngilan ng pagtatangka na talakayin ang pag-unlad o yung development. No? So, halimbawa, ano yung mga negatibong epekto ng modernisasyon at progreso, yung pagkalat ng mga subdivision sa mga dating palayan, at ngayon, ano ang resulta? No? Ang bahay namin sa Bulacan is perpetually flooded. As in, like, walang oras, walang araw, kahit tag-araw, flooded. Pero dun sa mga kwento sa labas ng parlor, sa pagmumuni ko, parang naging backdrop lang ang nasabing mga isyong pangkaunlaran or development issues sa kwento upang mas maging dramatiko ang takbo ng istorya ng mga baklang karakter. Doon ko napagtanto na isentro, no, bakla pa rin ang karakter, isentro ang usapin ng pag-unlad o kawalan ng pag-unlad doon sa mga kwento. At yun yung pinaksa ng aking thesis na sabi ni Sir Joey, pwede ko naman daw i-announce dito, na pinamagatan kong maikling kasaysayan ng dalita na ilalabas ng UP Press sa susunod na taon. May ganun. So doon, matutunghayan ang iba't ibang kwento, iba't ibang diskurso tungkol sa pag-unlad, kawalan ng kapangyarihan. Basahin ko na lang para matapos na. Kasi na 5 minutes na ako. Nung naging mag-aral ako sa programang Masterado sa Malikhaing Pagsulat sa DFPP, dito, naging teacher ko yan, Sir Vlad. Nagpapa-assignment yan at saka nagpapa-attendance. Sinimulan kong paglimian ang ideyang pagsasanib dibdib na malikhaing pagsulat at gawaing pagpapaunlad para sa aking mga susunod na akda. Paano ko ikukwento ang danas ng mga pamayanan na ang mismong inisyatibang pangkaunlaran ang nagiging dahilan ng kanilang karalitaan at hindi pagkakapantay-pantay? Paano ko ikukwento ang mga kasalukuyang diskurso sa gawaing pagpapaunlad tulad ng partisipasyon na ginagamit din ng Estado para magmukhang lehitimo ang kanilang mga proyekto tulad sa Kaliwa Dam? No? Pagsasakapangyarihan or empowerment at ang pagtutunggali ng mga iba't ibang development perspective. Sino ba ang maralita? Ang Statistics Office ba? Ang NEDA ba ang magsasabi kung sino ang maralita? Kahit ito ay taliwas sa karanasan ng mga maralita mismo. Sino ang magsasabing may pag-unlad? Ang ADB, ang Asian Development Bank, ang World Bank, na sa loob sa laman na $3 yata ngayon ang kanilang poverty threshold per day. No? Paano ko ikukwento ang mga kapalpakan ng gawaing pagpapaunlad? Ang neokolonyalismong nagpapanggap na kaunlaran. Paano kung ang mismong development worker ang dumaranas ng disempowerment tulad ni Benji sa kwentong Sunshine Boy? No? So,
Ang resulta nun, yung koleksyon, yung bagong koleksyon na pakihintay na lang at promise me, bibili kayo. Let me finish by quoting yung ano ba kasi ang role ng panitikan, no? Ano ang role ng malikhaing pagsulat, ano ang role ng maikling kwento. Sabi ni Roland Tolentino, kagluglugan ko every now and then, ang panitikan ay rehearsal ng transformasyong panlipunan. Sinasaad nito ang posibilidad at imposibilidad ng mga bagay tulad ng pag-unlad. No? At sa kauulit nito sa bawat panitikan, ang pagkilos tungo sa pagwaksi ng diskontento ay nabibigyan din ng diin. Tinuturuan tayo ng ahensya ng panitikan na magkaroon ng individual na kapangyarihan para baguhin ang kapaligiran at mabago ang sarili. So yun lang. Maraming salamat sa ICW for this opportunity. Thank you very much. Maraming salamat. Pero bago po tayo dumako sa ikalawang yugto, nais ko pong tawagin si Dr. Vlad Gonzales, si Dr. Joey Bakiran, si Nori at si Gio para sa isang photo op. Para may segue tayo sa susunod na part. Kasi mamaya may group photo pero mas maganda yung may mainit pa ang impact ng presentation ni Nori. Oo. So pwede nang isabay. Pagbati at maraming salamat kay Nori De Dios at kay Gio Potes. Muli bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Dadako na po tayo sa ikalawang yugto, si Francine Medina. Ikalawa sa ating panauhin ay isang veteranong lifestyle journalist na ang panulat ay hindi lamang naglalarawan ng kagandahan ng buhay, kundi tumatalakay rin sa mga sensitibong usapin. Siya ay nagagwi nung isang taon ng ikatlong gantimpala sa Palangka Awards para sa sanaysay na Normalizing Survival. Siya ay isa ring aktibong tagapagtaguyod ng autism awareness. Bagamat siya po ay kasalukuyang may karamdaman, nais ko pong tawagin si Dr. Joey Bakiran upang humalili sa kanya. Pero bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Francine Y. Medina na represented by Dr. Joey Bakiran. So Professor Joey, kayo po muna. Tapos i-hot hit ka namin mamaya. Magandang umaga. Nagkataon na-hospital si Miss Francine Medina. Pero nakakausap ko naman siya palagi. So, impersonate ko na lang siya. Ay, hindi. Babasahin ko yung essay niya na binili na ano tawag dito. Basahin ko. No? Galing din sa introduction sa kanyang kwento. No? Ang title ay Ang Di Nasasabi. Kwentista, iyan ang eksaktong paglalarawan kung sino ang bumubuo ng katha. Sa simulat sa pool, iyan naman ang simpleng umpisa ng ilang mga batang manunulat nang hinangad nilang magtayo ng barkadahan na bukod sa hilig magkape at mag-standby upang pag-usapan ang mga bagay-bagay, ay nailunsad din ang higit pang appreciation ng maikling kwento sa salitang Filipino. At syempre, naging hangad din ng katha ang pangalan ng grupo na higit pang matutuhan, pag-aralan at patalasin ang kanilang kahusayan sa paglikha ng maikling kwento. Syempre, sa paghahanap ng kahusayan, naniniwala rin ang mga tagapagtaguyod ng katha sa pagtuloy ng tradisyon ng maikling kwento ng panitikang Filipino. Kaya naman, naging bahagi ng pagtataguyod ng komunidad ng mga batang kwentista ang pag-anyaya sa lingguhang pagtitipon ng mga kinikilalang kwentista gaya ni Luwalhati Bautista, Helasio Guillermo, Jun Cruz Reyes, Rogelio Sicat at marami pang iba. Ang katha ay naging isang mapayapang espasyo ng pakikipagtalastasan ng ideya kung saan hinihikayat din ang mga kasama na magbigay ng ibang lente ng pagbasa sa mga likha ng mga kasama.
Sa mga ganitong pagtitipon ng workshop, bawal ang pikon kahit di maiwasan minsan ang masidhing pagtatalo. Pero sa kalaunan naman ay naiintindihan ng bawat isa ang mga ganitong diskurso ay alang-alang pa rin sa pagpapabuti ng kanya-kanyang pagsusulat. Bagamat magkakaiba ang pinanggalingang sektor o propesyon ng mga miyembro, naroon ang pagkakaroon ng isang hangad. Ang maikwento ang di nasasabi. Tungkulin ng isang manunulat na maisalamin ang kanyang lipunan, maging mapagsundot na kritikal na pag-iisip, maging inspirasyon at maging mapaghamon sa anumang forma o pagbabahagi. Maging ito ay sa lente ng katatawanan, drama, kilig o galit sa nararapat na konteksto. Sorry. Isinusulat ng bawat isang manunulat sa kata ang kanyang naging realidad nang sa gayon sa darating na mga panahon, malalaman ng mga susunod na henerasyon kung paano namuhay at nakipaglaban ang nakatatandang henerasyon. Sabi nga ng isang pelikula, ganito kami noon, paano kayo ngayon? Sana'y sa haba ng mga pinagdaanan sa buhay at pakikibaka ng mga kwentistang bumubuo ng katha, ang mga panibagong akda sa antolohiyang ito, ang Ragasa, ay maging mahalagang silip kung paano nagsigasig ang mga Filipino sa gitna ng mapagbanta at marahas na panahon. Sa mambabasa, sana'y mahikayat din kayang maging tagapag-alaga ng inyong naratibo, maging aral at maging testamento na ang bawat isa sa atin ay magkakaugnay bilang mga kapwa-taong may puso at adikain. Maraming salamat, Dr. Joey. Bilang Francine Medina, nais ko pong sagutin niyo ang aking katanungan. Mag-impersonation na siya. So, since kaibigan po namin si Francine ng maraming taon, so medyo masasagot po ni Joey ang maraming aspeto ng mga nagawa ni Francine bilang isang journalist at bilang isang creative writer. Sa iyong palagay, yung sa mga ginawa ni Francine, na nagpakita ng lalim ng pagiging babaein at mamamayan, paano kaya niya binalanse sa kanyang obra ang karanasan niya bilang isang mamahayag, bilang isang manunulat na tumatalakay sa isyong panlipunan, lalo na sa autism awareness sa kanyang mga kwento. So bilang Francine Medina, anong masasabi mo rito? Okay. Binasa ko yung kwento niya kanina lang ulit. Ni-review, no? At ang napansin ko sa dalawa kasing kwento dito, no? Yung una, yung Dalaw at saka yung Caldereta. Doon sa una, no, parang may isang babae na point of view to ng isang kapatid nung ganito kasi yung kwento, no, nung una, merong isang asawang babae na nandun sa bahay, may kapatid siya na nasa college pero nakabuntis, no, to. So pumunta yung kapatid niya ngayon na pinilin yung college level na babae para i-abort yung unwanted baby. So yung kapatid na babae, hindi pinangalanan yung babaeng mag-abort yung girlfriend ng kapatid niya. Pero yung compassion ng kababaihan, naka-identify siya doon sa kabataan na ayaw panagutan ng kapatid pa naman niya, ay parang iniisip niya na pero hindi naman niya pinigil yung kapatid niya na yung sa abortion na gagawin. Pero ang ginawa ay parang sinuportahan, inalagaan yung dalaga na ibinili sa kanya ng kapatid. Tapos iniisip niya sana survive itong babaeng ito. Parang ganun yung nakikita ko, no? Yung malaki yung compassion ni Francine Medina sa mga nangyayari sa lipunan at ito ay kinukwento niya
sa kanyang mga kwento na parang ang lapit at alam mong merong gustong sabihin doon sa nangyayaring hindi maganda sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang fiction. Pangalawa naman yung bago niya, parang ito talaga ang medyo naiiba rin, no? Dahil marami nang natutuhan, marami nang nabasang kwento. Merong technique na ginamit ditong bago, hindi naman bago but para sa kanya ay kinuwento yung nangyari doon sa mag-asawang sundalo at babae sa point of view ng isang aso. Kasi sundalo ito, may isang inuman, hindi ko kukwento naman lahat, parang teaser lang. No? Ano kaya, yung sundalo kasi parang hero, no? Galing sa isang Mindanao encounter. Tapos yung mga kaibigan niya, tinutokso siya kanong ihahanda. Tapos natignan niya yung aso nung mga sundalo. Parang maganda yata ang pulutan si Whitey, ibibigay mo ba sa amin yan? Pumayag yung sundalo at yun na, nagkwento na yung aso tungkol sa naging buhay niya dito sa piling ng amo niyang sundalo. No? So, interesting yung ending, may magaganap talaga at mamaya babasahin ng ating aktor na si Ross Pesigan yung excerpt dito sa kwento na ito. So, yun, ang napansin ko sa world view ni Francine ay siya ay may compassion, hindi walang pakialam sa nangyayari sa lipunan at na ipapahayag niya itong concern na ito na makalipunan sa pamamagitan ng kanyang mga kwento. Maraming salamat, Dr. Joey Bakiran. So maaari ka munang manatili dyan sa iyong upuan at nais ko pong tawagin upang bigyang buhay ang panitikan ni Francine Medina. Tawagin po natin isang napakahusay na aktor na nakilala sa pelikula, telebisyon at entablado. Siya po ay alumnus ng ating kolehiyo sa ating theater arts program. Di ko nasasabihin ko anong taon. So welcome back to Cal. Bigyan po natin masigabong palakpakan dahil marami po siyang fans sa buong mundo. Libo-libo po ang mga nanonood ngayon ng mga fans niya. So nais ko pong tawagin si Ross Pesigan. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Maraming pong salamat. Caldereta ni Francine Y. Medina. Sensya na. Hindi ako nakareply sa sipol niyo sa akin kaninang umaga. May trouble sa bahay ni Bossing. Nagising na lang ako na may nagsisigawan ng mga kapitbahay. Si Bossing nakaposas na. Dumating mga kapwa niya pulis kagabi. Pero di para sunduin siya sa special operations, kundi para imbestigahan siya kung ano nangyari. Di ko alam kung asan si Mrs. pati si ate at bunso. Bawal na kasi pumasok sa loob ng bahay pagkatapos lagyan ng dilaw na linya ang harapan ng bahay. Ang alam ko lang, patang lansa ng amoy galing sa bahay. Ang baho mga pards. Pati ako napailing sa baho ng amoy. Nakakasuka ang sangsang. Asan na kaya si Mrs. tsaka yung mga bata? Ba't kaya dadalhin sa presinto si boss? Tangin na. Sino na magpapakain at magpapaligo sa akin ngayon? Awa ako kay Bossing. Tagal na rin ang pinagsamahan namin. At utang ko kamo ang buhay ko sa kanya. Tuta pa ako nung una niya akong nakita sa talahiban sa bayan ng Mamano. Yung amo kong magsasaka, iniwan na lang ako sa gitna ng kalawakan. Sa pagmamadali siguro dahil natunugan na niyang may mga mangyayaring masama. Paggabi na nang narinig namin ni Nong Simeon ng ungol ng mga lalaking naghihinagpis. Animoy iyak ng kamatayan. Nalingat ako at di ko napansin na dali-dali na palang umalis si Nong Simeon. Dala ang mga lumboy at pinitas niya para sa nagugutom niyang mag-iina. Nanahimik sandali ang kalawakan. Tanda kong maningning ang mga bituin ng gabing iyon. Pero ramdam ko rin ang paparating na banta ng isang mas makapangyarihang puwersa
patungo sa grupo ng mga lalaking humihikbi. May narinig akong kaluskos. Sa katahimikan ng gabi, may tinig ng lalaking may inuutos kung saan pupunta ang mga tao. Katahimikan. Sunod-sunod na putok. Malakas na sigaw ng, "Para sa makapangyarihan!" Palitan ng putukan. Walang tigil. Hanggang sa tuluyan ng nakakabingi ang kapaligiran. Inaamin kong binalutan din ako ng takot habang nagtatago sa batuhan. Napaihi ako nang wala sa oras. Akala ko'y katapusan ko na rin. Takot ko lang na may ligaw na bala o mas grabe, may granadang sumabog. Di ako makatahol. Napaipit ako ng buntot. Ilang oras din ako nanatili sa kabukiran. Unti-unti kong sinundan ng amoy ng pulbura doon sa grupo ng mga lalaking tumatangis. Hinahanap ang kanilang mga ina, asawa, kasintahan, at mga anak. Doon ko lang nakita sa kanilang mga kasuotan ang bansag na sila'y mga kakaibang alagad ng batas. Naghalo ang 29 na buhay sa kalunos-lunos na 44 na bangkay. Mga bata pang pulis na ngayon putok ang mga bungo. Naputulan ng paa at kamay at nawalan ng mga hininga. Halos mag-iisang araw rin ang nagdaan bago dumating ang tulong mula sa mga pulis na naiwan sa engkwentro. Tangina, nangangamoy tayo na nga ang kinilalagyan namin dahil lumalabas na sa mga namatay ang kanilang dumi o kaya napadumi dahil sa gulat at takot. Buti na lang, di ganun mamatay ang aso. Mas may dangal kami kesa sa itsura ng mga to. Kinaumagahan, narinig namin ang mga naiwan ng alingasngas na mga damo. Maraming tao ang dumarating. Wala nang lakas sa mga nabubuhay upang manlaban. Maya-maya, dun ko unang nakita si Bossing na hinahawi ang mga talahib. Isa siya sa mga sundalong pinuno dun. Nag-uumpisa ng tumigas ang mga bangkay kaya 4 na sundalo ang kailangang bumuhat ng bawat isang bangkay. Mahabang proseso, pero salamat sa makapangyarihan, buhay ako. Habang isa-isang binubuhat ang mga namatay at habang inaakay naman ang mga nabuhay na pulis, haplos ni Bossing ang ulo ko. Natakot ka ba? Tanong niya sa akin sa napakalumanay na tono. Ang sagot ko. Aba, syempre, sir. Sir, higit pa sa takot. Umabot sa leeg ang bayag ko. Colonel, cleared na po ang lugar, sinabi ng isang sundalo. Mag-evacuate na po tayo. Paano na po yung aso? Akin na to. Dadalhin natin sa Maynila, sabi ni Bossing. Wow, anong swerte nito? Maynila ba kamo? Hindi ko maitago ang kaway ng buntot ko at hingal kung may halong uhaw at tuwa. Siyempre, inayos ko ang tikas ko para lalo magmukhang pogi at kaala-alaga. Tumingin ako kay Bossing. Mga mata kong nanlalaki at paawa. Bossing, madidilaan kita niyan. Opo, ang saya nito, oh. Tingnan nyo. Sabi ni Bossing sa mga tauhan niya. At bago pa magtanghalian, nakasakay na ako sa C-130 na eroplano. Kasama ang mga bangkay na nakasilid sa bag. Inabutan ako ni Bossing ng mga pira-pirasong biskwit. Akalain mo, ang swerte nga naman. Nangyayari kapag di inaasahan. Sa Caloocan pala nakatira si Bossing. May asawa at 2 bulinggit na anak. Si ate, 6 na taon, at si baby, siguro mga 2 buwan pa lang. Mahal, anong itatawag mo sa kanya? Habang ginagamit niya ang kanyang paa sa pagkamot sa tiyan ko. Mukhang maganda si Mrs. nung kabataan niya. May halong lahi pero medyo tumaba na sa panahon. Nakaduster na halos mapupunit na sa luma at syempre, nabosohan ko. May panty na kulay pink at halos bewang ang garter. Nanay na nanay pero may asim pa. Yung mga bata naman, nakakatuwa. Malambing si ate, mukhang papas girl. Si baby, tawang-tawa pag si Bossing kumakanta na at pumapalakpak sa sanggol. Mahal, anong itatawag mo sa kanya?
Whitey. Ang puti kasi. Kasing puti mo, sabay haplos sa balikat at pisil sa mayamang dibdib ni Mrs. Papa, saan mo siya nakuha? Tanong ni ate. Sa malayong lugar na mamano. Nasagip siya ng papa mo kasabay ng iba pang mga taong sugatan. Binaril ng masasamang tao. Sabi ni Bossing. Naku be, nung dumating lang ako doon ng maaga, di binaril ko na rin yung mga kalaban. Ganito be, parang si Coco Martin ng papa mo. Ganyan, no? Umatang parang namamaril ang ama niya. Wow, papa, ang galing mo. Bayani ka talaga. O hindi ba pwede yan? Tanong ni Bossing sabay nakanguso sa ari ni Mrs. Mahal, may sugat pa. Saka nagpapadede pa ako, sagot ni Mrs. ng mahinay. Paano mga bata? Saan natin gagawin? Ina naman eh. Araw-araw ko nasa labas para buwis ng buhay para makakain kayo tapos yan nasasabihin mo? Mahal naman, huwag ka magalit. Paano hindi init ang bungo ko eh? Ginagago mo ko eh. Ayaw mo na? Sumuot ka, ayaw mo na? Nawala ang lambing ni Bossing. Bigla, dinampot ako at umalis ng bahay. Di ko alam kung ano dapat galaw ko. Takot o awa. Takot kay Bossing, awa kay Mrs. Mabilis na naglakad si Bossing sa eskinita. Papasok sa mas madilim na bahagi ng lugar. Lumapit at kumatok sa isang sirang bahay na di naman nagkakalayo sa itsura ng bahay ni Bossing. Paring dudes, pards, ako to. Kumakatok si Bossing. Tinulungan ko na rin na mapansin kaya tumahol ako. Bumalik ka na pala. Hindi ka, pasok ka. Ano yan? Pulutan natin? Gago, hindi. Alaga ako to, si Whitey. Nakahinga ako na maayos. Nang sinagot to ni Bossing. Ano, meron ka? Matapos umupo ni Bossing sa kahoy na sopa, naglabas ang Tupperware si paring Dudes at inabot ang isang maliit na plastic na may lamang puting pulbos. Yan muna, pards. Sabi ni paring Dudes. Naglabas na rin ang kandilang sisindihan at kutsarang pagtunaw ng tawagin nating asukal. Ang puti kasi, parang ako at si Mrs. Chat muna tayo, pards. Alok ni paring Dudes. Tamang-tama, may natira akong pansit. Sigurado ko, hindi yan ang pupulutan natin. Nakakatakot pala magbiro si paring Dudes. At sa mga panahong iyon, nakita kong bumalik ang saya ni Bossing habang nagja-jamming sila ni paring Dudes. Shot ng alak, hit-hit ng mahiwagang asukal na may dalang ligaya at tawanan. Paring Dudes, tuloy na ako. Daan muna ako kina Gaya. Ingat ka, pards. Nililigwak ng mga lulong ngayon. Sabi ni paring Dudes. Lulong saan? Patawang tanong ni Bossing. Sa kabilang kanto, kinatok ni Bossing ang isang maliit na at makitid na apartment. Yung may dalawang palapag na may pintong kahoy at may ikalawa pa itong pintong may screen. Oy, Gaya! Buksan mo ang pinto. Buksan mong pinto, sabi. Pagkaraan ng ilang minuto, wala pang sumasagot. Malakas na itinulak ni Bossing ang pinto para mabuksan ang mahinang lock ng pinto. Sisipain na rin sana niya ang pinto sa galit nang may nagpakitang babaeng may saplot na tuwalya sa katawan. Bakit? Naliligo ako, no? Di kita agad narinig. Saka di ka nagsasabing nakauwi ka na eh. Dami mong sinasabi. Buti na nakaligo ka na, sabi ni Bossing. Ubad na. Naku po. At sa mga pagkakataong iyon, nakita ko kung gaano kahayop si Bossing. Mas hayop pa sa akin. Ako kasi inaantay ko muna yung panahong init na init yung babae. Dinudugo ang are at panay dila sa kanyang kwan. Yun, alam kong gusto rin niyang makaulayaw ako. Kaso, yun din yung panahong madali siyang mabuntis. Disgrasya. Doon ko na anakan si Queenie, si Roxy, si Luningning, at yung sosyal na si Madam Coco. 20 tuta ang nagawa ko. Ito si Bossing, wala man lang pasabi. Sungkab agad. Bago pa makahindi si Gaya, tinanggal na ni Sir Antualia. Pumosisyon agad sa likod ni Dalaga at doon na nag-umpisang bumayo.
Sa umpisa parang ikinatutuwa pa ng babae. Pero pagtagal, naging malademonyo na si Bossing. Eto gusto mo, di ba? Doggy? Malademonyong bulong ni Bossing sa dalaga. Ayoko na. Masakit na. Sabi ni Gaya. Pero parang pasintabi sa mga kapwa ko, asong ulol ang matanda. At pagkatapos makaraos, iniwan na lang ang dalaga. Sabay bitbit sa akin. Whitey, halika na. Sa labas ng kadiliman, may narinig kaming mga tumatangis na mga babae. Mga ina ng 2 batang na baril habang tumatakbo sa iskinita. Mga pinaghihinala ang kasabwat ng tulak. Sa kaba ng mga bata, nauwi sila sa dead-end na lugar. Nahirapang umakyat sa bakod. Binaril kahit nagmamakaawa. Napasiksik sa sakit sa bundok ng mga basuraan habang parehong nawalan ng hininga. Lumapit ako at nakita ang kanilang mga kamay. Kamay na di pa hubog, malambot, mataba. Kamay ng mga paslit. Di siguro sila tatanda sa 14. Chip, ano nangyari? Umeksena si Bossing. Mga runners. Sila yung pinakamalaking katulong ng mga tulak dito. Sagot ng isa sa mga bumaril sa mga bata. Gago lang eh. Nung natimbog namin, pinagmumura kami at hinagisan ng tsinelas nila sabay takbo eh. Loko. Yan. Ganun ba? Oo nga. Ang bata-bata pa, ganyan na sila. Walang kasalanan ng mga anak namin. Wala kayong mga awa. Sa likod nila ando ng mga ina at ilan pang mga kababaihan. Mananagot kayo. May araw din kayo. Di natutulog ang hustisya. Habang dumarami na ang mga nakakakita at dahil dumating na rin ang mga miyembro ng media para pumitik ng litrato, umalis na rin sa eksena si Bossing. Tumagal din naman ang samahan namin ni Bossing. Maraming naging mga karanasan. Minsan, naisama na rin niya ako sa karagatan. Sakay ng magarang bangkang mabilis ang motor. Nagkaroon ng insidente kamakailan ng ang barko galing China ay bumangga sa isang barko mula sa Pilipinas. Sa pagkakarinig ko, pinasok ng mga tropang Chekwa ang West Philippine Sea. Ang atin to, sabi ni Bossing sa mga kasama habang umiikot-ikot sa maalong dagat upang mag-imbestiga. May banta ang mga dayuhan na manugod sa sino mang magtangkang lumapit o mangisda sa teritoryong na italaga na sa korteng internasyonal na para sa Pilipinas ang karagatang iyon. Magpatayan na tayo, hamon pa ni Bossing. At habang sumasabay sa malakas na alon ng aming bangka, nararamdaman kong nababasa na ang aking mga buntot sa paggaspas ng tubig. Naduduwal na rin ako. Sana makabalik na kami ng lupa. Masasabi kong okay naman kami ni Bossing nitong mga nagdaang panahon. Yun lang, patuloy pa rin siyang nakikipagkita kay paring Dudes. Lumalala ang pangangailangan ni Bossing na gumamit ng mahiwagang asukal. Pabalik-balik din kasi siya sa mga probinsya. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila sa mga armadong kalaban at pagdampot ng mga pinaghihinalaan na bigla na lang nawawala. Pati ako, mangha kung saan sila napupunta. Di naman kasi ako laging kasama. Naiiwan din ako madalas sa bahay sa Caloocan. Minsan, umuwi siyang may tama ng bala sa paa. Sa braso. Minsan daplis sa tenga. At habang tumatagal, marami nang kumikirot kay Bossing. Ganon din ang timpla ng utak ni Bossing. Maikli na ang pasensya. Maikli na ang pasensya kay Mrs. at sa mga bata. Damay na rin ako sa pagkaasar ni Bossing. Tuwing nakikita niya ako, nagmumura agad kasi ang taba ko na raw. Whitey, ano ka ba? Aso o baboy? Sabay sipa sa akin. Pero inuunawa ko na lang si Bossing. Mahirap kasi ang maging asong ligaw. Pagala-gala sa kung saan-saan. Kapirasong panis na pagkain sa basurahan. Yun. Mas gugustuhin ko nang dito kina Bossing. Pag wala naman siya, ay si Mrs. ang nag-aalaga sa akin. Ako ang ginagawang kasama sa malulungkot niyang gabi kung saan si Bossing ay nasa gyera o naghahanap ng magpapasarap sa kanyang kandungan. Pero ngayong gabi, kinukutuban ko
Ganun pa rin ang huntahan nila ni paring Dudes habang gumagamit ng mahiwagang pulbos. May mas maganda na raw supply ng mga pulbo, sabi ni paring Bang. Mas pino pa at swabe kaysa dito sa mga mumurahing mahiwagang asukal, sabi ni paring Dudes. Matamis at may tama ka agad kahit sandali nga lang. May kamahalan pero boom. Magandang tama. Ano? I-call ko kay paring Bang. Ano naman yun? Magic polvoron. Sabay tawa ng malakas ng dalawa. Anak ng tokwa, magic polvoron. Abangan mo. Kahit sa kataas-taasan may gumagamit. Pag nagsasama ang dalawang to, tila tumitigil ang oras. Inaabot sila ng madaling araw. Sa totoo lang, paring Dudes, may hinahanap ako eh. Gusto ko ng malasang kaldereta. Yung mataba yung laman. Tapos may halong tomato sauce, carrots, patatas, sibuyas, bell pepper. Basta yung maraming rekado at malasa. Sabay tinitigan ako ni Bossing ng napakainit na tingin. Ngayon lang niya ako tinignan ng ganyan. Food trip? Ayun ang matagal ko nang sinasabi sa'yo. Sagot ni paring Dudes habang napatingin pa rin siya sa akin. Bad trip kasi ako kay Mrs. sabi ni Bossing. Suspecha ko nangangaliwa siya. Sino naman? Ikaw rin naman, di ba? Ay, patas na kayo, biro ni paring Dudes. Tarantado ka talaga eh. Gusto ko siyang harapin ngayong gabi, tanungin kung sinong kinakalantari niya, sabi ni Bossing. Wag naman ngayong gabi. Nagsasaya tayo eh. Pwede namang sabay, di ba? Saka natatakam talaga akong kumain ng kaldereta eh. Tagal ko nung di nakakatikim nun eh. Puro na lang saging at kamote ang kinakain namin sa field. Nanlilisik ang mata ni Bossing sa akin. Mula sa paghinga, napatayo ang tenga ko pati buong katawan. Ayos din lagyan ng Reno liver spread tsaka gadgara ng keso, di ba? Mata sa mata. Nakita ko kung paano nag-iba ang tingin ni Bossing. Eskapo na, sabi ng utak ko. Delikado ka. Sabay tumalo ko ng malakas at pumasok sa loob ng bahay. Mrs., gising po kayo. Ate, be. Nagkumawag akong gisingin sila gamit ang paa ko pati nguso. Humanda ka. Galing na sa kusina si Bossing at may dala na siyang matalas sa kutsilyo. Nagpanggap akong kakagatin ko si Bossing pero di umubra. Walang takot si Bossing sumugod papunta sa amin ni Mrs. na naalimpungatan mula sa kanyang himbing. Hayop ka! Buti at nakaiwas ako sa kanya. Nakalabas agad sa bahay. Napatakbo sa sagingan. Hayop ka! Hayop ka! Parang awa mo na. Huwag. Maawa ka sa mga anak natin. Narinig ko ang boses ni Mrs. Papa, wag po. Si ate yun. Hayop ka? Binaboy mo ako? Hindi totoo yan. Malakas na sigawan. Isang mahaba at kahindik-hindik na hiyaw. Katahimikan. Narinig ko si Bossing at ang mga batang umiiyak. Rebecca! Doon ko unang narinig ang pangalan niya. Rebecca pala. At sa sobrang kaba at pagod ko, nakatulog ako sa sagingan. Nagising na lang ako ng bukang liwayway at sa tunog ng nagsisigawan ng mga kapitbahay. Nakaposas na si Bossing. Dumating ang mga pulis kagabi at ilang kabaro ni Bossing pero hindi para sunduin siya, para sa special operations. Sa di kalayuan, nakita ako na nanginginig ni paring Dudes at ni Gaya. Lumapit ako kay Gaya na umiiyak. Niyakap ako ng mahigpit. Idiniin niya ang aking mukha sa kanyang mayayamang dibdib. Sabi ni Gaya, kawawa ka naman, Whitey. Di mo na makikita ang Bossing mo. Umiiyak si paring Dudes sa harap ni Gaya. Marikoy, bakit mo ko iniwan? Ang gusto mo lang naman talaga ay magluto ng kaldereta eh. Pero si Mrs. pa lang chinap-chap mo. Nako po, ako pala ang target. Napahikbi ako. Kawawang Mrs.
Kawawang mga ulilang anak. Napaatungal ako sa hinagpis. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ross Pesigan. So nais po natin ikaw tawagin uli, Ross, at Joey Bakiran at si Dr. Vlad Gonzalez upang tanggapin ang certificate para kay Francine at certificate ni Ross. At para makita ka sa camera ng mga libo-libo mong mga fans. May mga nagme-message sa akin eh. Orosman at Safira daw. Maraming salamat. Ikatlo at huling kwentista para sa umagang ito, isang haligi ng panitikang Pilipino at masasabi ko panitikang Filipino-American. Isang founding member ng Katha na ngayon ay nagtuturo sa University of California at Berkeley. Siyang may akda na napakaraming mga libro. Kasama na dito ang Pagiging Babae, Pamumuhay sa Panahon ng Digma at ang kanyang pinakabagong Ang Aking Pagkadesyerto. At dahil siya'y kasalukuyang nasa Amerika, ikinagagala kong makasama natin sa Zoom si Dr. Joy Barrios. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Ate Joy, magandang umaga dito at sa'yo magandang tanghali. Magandang gabi. Magandang gabi pala. Anong oras dyan, Ate Joy? Ngayon, ito ay 10:35 ng gabi. Okay. Ate Joy, kung maaari, bigyan mo kami ng, kahit malayo ka sa amin, the floor is yours. Maaari ka na magsimula yung talakayin. Yes. Siguro, ang hinanda ko ay halaw naman mula din sa aking sinulat na sanaysay para doon sa aming libro. Kaya ito sana ang babasahin ko na lang. Okay. Sandali lang. Okay. So ang pamagat nito ay Ang Babae sa Tren at ang pagkikwento tungkol sa mga espasyo. So una, nagpapasalamat ako sa ICW na napaka-overacting sa efficiency at sa Katha dahil napasama ako sa panel na ito ng fictionist. Bakit kamo? Dahil nga parang joke time lang naman ang pagiging short story writer ko, bagamat founding member ako ng Katha. Bakit joke? Una, kasi mas marami akong nasulat na tula at dula kung ihahambing sa nasulat na kwento. Ikalawa, ang tunay ko namang papel sa Katha at nabanggit naman kanina ni Joey ay Refreshments Committee. Host ako sa ilang meeting with matching food and beer. Sa true, 3 kwento lang ang nasulat ko. Ang Babae sa Hangin na nasa unang antolohiya ng Katha, Ang Babae sa Dalampasigan na nasa, hindi ko na matandaan kung anong antolohiya ng Katha, at ang ikatlo ay ang sa kasalukuyang antolohiya. Ang unang kwento, Ang Babae sa Hangin, ay tungkol sa pagkakaibigan ng kababaihan. Noong panahong sinulat ko ito, late 80s, early 90s, senior moment na naman, malaki ang impluwensya ng magical realism sa fiction, at sa akin naman, malaki ang impluwensya ng feminist theory. Siguro, dahil fascinated ang mga manunulat sa husay ng mga kagaya ni na Gabriel Garcia Marquez at Isabel Allende. At hindi ba't puno naman ang kulturang Pilipino ng kababalaghan, tulad ng anting-anting, manananggal, luno sa punso, at maging ng Babae sa Balete Drive. Gayunpaman,
Ang higit na malaking impluwensya marahil sa akin sa pagsusulat ng kwentong pangkababaihan ay ang karanasan ko sa pakikipagkaibigan sa mga kaklase sa Stella Maris College. Ito ang eskwelahan sa Cubao na nasa tapat ng Mamundok. Dating may magandang fasad na natabunan na ng building ng bangko ang eskwelahan at dati rin itong girls' school na naging co-ed na yata ngayon. Sa kung anong nasa loob ng siopaw at mami ay malapit na malapit kaming magkakaklase sa isa't isa. Sa katunayan, 3 yata sa mga libro ko ay nakadedicate sa mga kaibigan noong high school. Noong Pebrero 2024, nagkaroon pa kami ng 45th high school reunion na ginawa sa Batangas. At itong weekend lang, nagkita-kita kaming 6 na magkakaklase sa bahay ni Sister Bonnie Lou. Oo, siya rin ang Sister Bonnie sa unang kwento, pero hindi na siya madre ngayon. Marami sa mga kwentong high school ay tungkol sa pambubuli, kwento ng Mean Girls, at maging kwentong horror tulad ng pelikulang Carrie, kung saan dahil pinaglaruan ng mga kaklase sa prom night si Carrie na may telekinesis pala, kaya ngayon, pinaghigantihan niya at pinagpapatay ang mga kaklase. Very dramatic kasi ang kwento ng pang-aapi at paghihiganti. But no, walang ganyang drama ang high school life ko. Back to Ang Babae sa Hangin. Tumalon ang isa sa mga pangunahing tauhan sa gusali para magpatiwakal. Pero hindi siya nahulog. Nanatili siyang nakabitin sa hangin. Kasi nga'y nag-alinlangan siya sa pagtalon. Sa kwento na malalaman nating biktima ng domestic abuse ang babae at tulad ng lahat ng biktima ng pang-aabuso, hindi din siya nakapagdesisyon kung iiwan o hindi ang asawa. Gayunpaman, kasabay ng kwento ng babaeng tumalon, ang kwento rin ng kanyang kaibigan, ng madreng dati nilang guro, at ang kwento ng iba pang kaklase. Sa makatwid, kwento ng mga relasyon ng babae sa isa't isa. Ang ikalawang kwento ay ang babae sa dalampasigan. Hindi ko na rin masyadong matandaan ang kabuuan ng kwento, pero naalala ko ang taglamig sa Korea na siyang panahon at luna ng kwentong ito. Desyembre 1994, hindi ako nagkakamali. Hiniling kong pumunta sa dalampasigan kahit winter. Maliit lang ang resort. Naglakad kami sa dalampasigan at biglang nag-snow. Unang snow sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang snow, kung ano ang winter, kung ano ang dalampasigan sa ibang bayan, at kung ano ang mangyayari sa pag-ibig sa panahong yon. Mula nang masulat ko ang kwento, hindi ko na nabasa o nakita muli. Masasabi bang short story writer na ako batay sa dalawang kwentong ito? Maybe no. Kung may panghihinayang ako, ito ay ang hindi matapos-tapos at hanggang ideya lang na koleksyon ng mga kwento tungkol sa kababaihan. Ang babae sa hangin, ang babae sa dalampasigan, ang babae sa nayon, sa bundoks, sa unahan ng rally, sa Menjola, kung saan-saan na lang, basta't may babae sa sentro ng kwento. Kung ako mismo ang gagawa ng pagbasa sa mga akda, Women and Space. Pero pagkatapos ng 30 taon, wala pa ring koleksyon na nabuo. But no, naipag-asa pa para sa antulihan ng Katha noong 2024, sinulat ko ang kwentong Ang Babae sa Tren. Pero sino nga ba ang babae sa tren? Marahil ang pinakatanyag na babaeng nakaupo sa tren ay si Monina Vargas sa kwentong Greta Garbo, 1930 ni Deogracias Rosario. Kabilang ang kwento sa antologiyang Philippine Literature, A History and Anthology na inedit ni Bienvenido Lumbera at Cynthia Nogrelas Lumbera. Itinuturo ko sa klase ang Greta Garbo. Paborito kong ituro ito. Cautionary tale tungkol sa babaeng moderna na sa maraming akda ay talaga namang laging sawi dahil hindi siya babaeng taga-nayon. Dahil dito, hindi ideal na babae. Isipin na lamang natin sina Puri at Dali sa nobelang Mga Ibong Mandaragit, 1969 ni Amado V. Hernandez, o sina Estrella at Caridad sa dulang Paglipas ng Dilim, 1920 ni Precioso Palma. O sa pelikula, sina Norma Blanca Flor at Rosa Rosal.
Palaging sa makalumang babae na tulad ni Puri, Estrella at Norma nagpupunta ang lalaki. Kaya nga tulad ni Kengkoy na laging napapahamak ng dahil sa kakagaya sa mga Amerikano, sa pagtatapos ng kwento ay nahulog sa tren si Monina Vargas, naggaya-gaya naman kay Greta Garbo. Bukod sa trahedyang hindi sinipot si Monina sa tagpuan sa tren ng kanyang kasintahang si Octavio, na kamukha naman ni John Gilbert, nabasa pa ni Monina sa pahayagan ang katotohanang kasal na pala sa iba si Octavio at nagdiriwang pa ng unang anibersaryo. Iyan ang kanyang napala dahil sa pagiging modernang babae. Pasok na pasok ang kwento sa banga ng paksang women, literature, and colonialism. Kaya naisip ko, paano kaya kung magkaroon ng isa pang babae sa kwento? Ang katulong ni Monina. Matagal ko nang pinag-iisipang gumawa ng kwento na may impluensya ng buhay ni Salud Algabre at ng kilusang Sakdal, 1930s. Panahon ng pakikipaglaban para bumoto, panahon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, panahon ng pag-aalsa ng mga magsasaka. Sa aking isip, dapat ay nasa kwento rin ang pagkakalarawan kay Monina, ang espasyo ng tren, ang diaryong binasa, at ang pagkakahulog mula sa tren ni Monina sa pagwawakas ng kwento. Gayunpaman, gusto kong may parallel na kwento. Ang kwento ni Salvacion. Ang inaasam nitong pakikipagkita sa kasintahang si Servando sa Baguio at ang ikalawang dyaryo na ihahatid sana ni Salvacion sa kasintahan, ang diaryong Sakdal, na unang nalathala noong 1931. Pinag-aaralan ko rin ngayon ang mga sinulat ng kababaihang kwentista sa Liwayway noong dekada 30 at unang mga taon ng dekada 40. Napag-alaman kong ang marami sa mga bida ay nagtatrabaho mga babae na hindi lahat ng kwento ay umiikot lamang sa pag-ibig at na may mga kwentong may pahaging tungkol sa inaasam na kasarinlan. May mga siwang sa teksto kung kaya't nakapaglalakad ng tungkol sa mga kontradiksyon ng kababaihan sa panahong yon. Ang pananaliksik kung gayon, ang siyang pinaghahalawan ng inspirasyon sa kwentong Ang Babae sa Tren. Katulad din ito marahil ng pag-impluensya ng feministang teorya sa unang kwento na nasulat at kung paanong patuloy na nakaka-impluensya ang pakikisangkot sa Organisasyong Gabriela at pakikipagtrabaho sa feministang publisher na Gantala Press. Kung hihiramin ko ang talinhaga ng tren mula sa kwentong Greta Garbo at sa sarili kong kwentong Ang Babae sa Tren, maituturing ang aking pagbabalik sa pagsusulat ng kwento bilang huling biyahe. Hope springs eternal! Baka sa susunod na taon o sa susunod pa ay makapaglathala na ako sa wakas ng koleksyon ng maikling kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Joy. Kahit ikay napakalayo sa amin, nararamdaman namin ang iyong energy, ang iyong positive energy. At ang iyong tinig ay narito sa buong UP kahit ikaw ay nandyan sa Amerika. Nais lang namin itanong, meron pong katanungan dito na kung paano daw hinubog ng distansya ang iyong pagtingin sa pagiging Pilipino at sa iyong mga tauhan, hindi lamang sa iyong kwento, sa iyong mga dula, sa iyong mga tula. Ano ang hatid ng pagkadisyerto sa iyong panulat? Yung libro ko pala, ang title niya ay Sa Aking Pagkadestiyero, na ang ibig sabihin ay In My Exile. Yun yung English translation. Problematic para sa marami ang salitang exile, no, o destiyero. Kasi akala ng lahat, pag in exile ka, sa pilitan yon. Yun naman pala ay pwedeng pinili mong pusa. At ako, pinili ko ang exile ko. At sa espasyo ng exile ko, ay ang isa lang nga natutunan ko, hindi ito ang bayan ko. Hindi ito ang wika ko. At ako ay nabubuhay sa isang kukun. At literal, dahil bira akong lumabas ng bahay.
habang tumatagal, alam na mas naiintindihan ko, mas tumatatag ang aking paniniwala na hindi ito ang bayan ko at kailangan kong bumalik sa bayan ko. Kung kailan yon ay syempre hindi ko alam. Kasi maraming factors na kailangang isaalang-alang tulad halimbawa ng aking asawa at ng baby girls kong sina Ningning at Wayway. Maraming salamat, Ate Joy. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Isang pagtatapat na pinatitibay ng karanasan upang bigyan buhay ang obra ni Dr. Joy Barrios. Tatawagin natin ang isang world-class Filipina actress, superstar, producer, at direktor at actress sa entablado, sa telebisyon, sa pelikula, premiado, at napakagaling na alumna ng Kolehiyo ng Arte at Literatura mula sa ating Theater Arts Program. Bigyan po natin, hindi ko nasabi ko ilang taon na siyang actress, pero bigyan na po natin ng... Wendell, isingit lang ako. Makwento ko lang, si Stella Cañete magpapatunay na magkasama kami sa play at nag-duet kami. Itong pangit ng boses na ito. Mabini so, thank you, Stella. Ate Joy, anong play daw yon? My God, teatro ng... Basta yung teatro ng bayan. So, maraming salamat. Excerpt ng Hindi Ako Patay. Salamat, Ate Joy. So ngayon, ang ating world-class Filipina actress, welcome back to CAL, Stella Cañete Mendoza. Bigyan po natin siya masigabong palakpak. Magandang araw, magandang tanghali sa mga daan-daang nanonood dito sa Palma Hall. At sa milyon-milyon nanonood sa Facebook Live ng Likhaan ICW. Bago ang lahat, hayaan yung ibaba natin kasi hindi ako katangkat. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat. Batiin ko daw ang asawa ko, sabi ni Wendell. Good morning, Julian Mendoza. Kung nanonood ka man. Ito na, bago tayo mag-umpisa, hayaan nyo ako magbigay ng maikling introduction tungkol sa akda ni Binibining Joy. Good morning, Ate Joy. Obvious ba, magkaibigan kami. Ang babae sa tren ni Joy Barrios ay kumuha ng inspirasyon sa kwentong Greta Garbo ni Deogracias Rosario. Sa orihinal, nasa estasyon ng tren si Monina Vargas na kamukha ni Greta Garbo. Hinihintay niya ang kasintahang si Octavio Razon na kamukha ni John Gilbert. May flashback tungkol sa kanilang ligawan at may element pa of suspense. Dahil malapit nang lumakad ang tren ay wala pa si Octavio. Sa huli, mababasa ni Monina sa society page ng dyaryo na anibersaryo pala ng kasal ni Octavio. May asawa pala ito. Mapapatakbo siya palabas ng tren, madadapa at magtatapos ang kwento sa pagsigaw ng batang naglalako ng dyaryo ng "Alay! Nahulog sa tren si Greta Garbo!" Sa kwento ni Joy Barrios, ang bida ay hindi si Monina, kundi ang katulong niyang si Salvacion. Kasintahan ni Salvacion si Servando, na sakdalista at manunulat sa pahayagang Sakdal. Nahahati ang kwento sa 5 bahagi at babasa ako ng ilang talata mula sa mga bahaging ito. Unang bahagi, biyahe. Aakyat ako sa Baguio. Aakyat sa Baguio si Greta Garbo. Kung kaya't aakyat din ako. Ang masayang balita ni Salvacion sa kasamang katulong na si Puri, sa kusinerang si Estela, at sa labenderang si Caridad.
inggit na inggit sa kanya ang lahat. Ikalawang bahagi, ang plano. Pebrero, 1931. Isang linggo bago ang pag-akyat sa Baguio, umuwi si Salvacion sa bahay nila sa Cabuyao, Laguna. Mabilisan lang ang kanyang pag-uwi. 2 liham, 1 dyaryo. Yan lang ang pinunta niya. 1 liham mula sa pamilya ni Servando para sa kanilang anak. 1 liham mula sa patnugot ng pahayagang sakdal. Ingatan mo ang mga ito. Ikumusta mo ako kay Servando. Ayon sa huling sulat ni Servando, nagpa siya itong tumungo sa Baguio matapos ang pag-iimbestiga tungkol sa nangyayaring pag-aaklas sa Tayug, Pangasinan. Ikatlong bahagi. Nitong nakaraang Disyembre nang umuwi si Salvacion sa bahay nila, niyaya siya ni Servandong mamasyal. Doon lang sa bukid na romantiko lang sa larawan dahil maraming puno. Pero maputik sa totoong buhay. Namimitas sila noon ng aratilis. At habang kumakain ng aratilis ng paisa-isa, ewan niya kung bakit sinubuan pa siya ni Servando ng aratilis. Pagkatapos ay nagsabi, huwag ka nang bumalik ng Maynila. Kung magpakasal na kaya tayo. Muntik nang mabulunan si Salvacion kung paanong kabagal-bagal ni Servando bago nakapagtapat ng pag-ibig, gano'n naman kabilis kung magyaya magpakasal. Ika-4 na bahagi, ang katulong at ang senyorita. Ang totoo, gustong-gusto ni Salvacion na nagpupunta sa kwarto ni Monina. Maraming magazine at libro si Monina. Pinapahiram pa sa kanya. At minsan, tinanong siya nito ng diretsahan. Gusto mo ring magkolehiyo, ano? Paano naman po? Grade 5 lang po ang natapos ko. Nahihiyang sagot ni Salvacion. Aba, hindi ba't pinasasamahan naman talaga ako ni Mama sa iyo palagi? Bright girl talaga si Greta Garbo, bulong ni Salvacion sa sarili. At doon na nga siya naging anino nito. Kapag pumapasok ang senyorita niya sa Universidad ng Pilipinas, pumapasok din siya sa lahat ng klase nito. Bit-bit ang bag, ang payong, ang libro. Ika-5 bahagi, sa oras ng pag-alis ng tren. Nakalimutan ni Monina ang husay sa skating at fancy diving. Sa pagmamadali, natapilok siya dahil sa mataas na takong at sumadsad sa lupa. Hindi nakatiis ang bata na binilhan ng Tribune. Alam mo, nahulog sa tren si Greta Garbo. Dali-daling ibinaba ni Salvacion ang bagahe. Hinawan ang nagkukumpulang tao at pinalayo ang bata. Tinulungan niya si Moninang makatayo at kinuha sa handbag ang compact, panyo, at lipstick upang iabot sa senyorita. Pinahid ni Monina ang mga luha sa pisngi, nagpulbos, bit-bit muli ang bagahe, nginitian ni Salvacion si Monina. Gusto po ba ninyong tumuloy tayong dalawa sa Baguio? Bakit hindi? Sabi ni Monina. Nag-lipstick siya. Kamukhang kamukha niya si Greta Garbo.
Wakas! Iyan po yung tinatawag nating world-class na Filipino talent. Maraming salamat, UP Cal alumna Stella Cañete Mendoza. So again, bago po tayo pumunta sa ating pangwakas na bahagi, tatawagin po natin si Stella Cañete Mendoza, kasama si Dr. Joey Bakiran at si Dr. Vlad Gonzalez at si Assistant Director Rex Nepomuceno representing Joy Barrios para po tanggapin ang certificate. Tapos kasama si Ate Joy dun sa picture. Ate Joy, mag-wave ka parang Miss Universe wave. Ganyan. Mag-flying kiss ka rin. So maraming salamat. Dadako na po tayo sa ating pangwakas na bahagi. Nais ko pong tawagin ang kagalang-galang na Professor Rex Sandro Nepomuceno, ang ating Deputy Director UP ICW upang magbigay ng pangwakas na pananalita at upang batiin ang kanyang libo-libo mga fans sa Facebook. Hindi ko na po sasabihin kung sino po yung mga may crush sa kanya na nagpapadala po sa akin ng pakamusta po kay Sir Rex. Mga estudyante po niya sa speech 30. So, Professor Rex Nepomuceno, pangwakas na pananalita. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Siyempre po, bago po pala ako magtapos, ay siyempre po nais din natin kilalanin ang moderator po natin sa araw na ito. No? Si Dr. Jose Wendell Capili, nais po natin bigyan ng certificate rin po. Sige po, picture naman po tayo, sir. Sama si Vlad, tsaka si Joe. Kaya tayo magkita kasi. Pare, Ate Joy. 1, 2, 3. Ayan po. Yes po. Ayan po. Magandang araw po. At maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa panibagong episode. Second to the last episode po namin ito ng PAN ngayong taon. Ayan, may 12 po na episode ang Panayam sa Panitikan every year. At yun sakong-sakto, isa ngayong November, isa ngayong December. Recorded po again lahat ng episode natin dito sa Panayam sa Panitikan at maaari po natin itong panoorin at balikan sa ating Facebook page. Although 30 days lang sa Facebook dahil tinitake down nila after 30 days ang mga live videos natin. Pero matatagpuan din po natin itong mga videos sa ating YouTube channel ng Likhaan. Kagaya po ni Sir Vlad, nabanggit ni Sir Vlad ito kanina, nakilala ko rin ang karamihan sa mga miyembro ng Katha sa mga pa-readings ng aking mga teacher. Si Ma'am Lyra nandito, marami sa sa Phil 20 namin ay tawag dito mga miyembro ng Katha. Pero marami rin po sa kanila ay mas recent ko na lamang din nakilala dahil yung undergrad ko ay hindi sa DFPP, sa DSCTA, kaya hindi ko sila naging teachers karamihan noong undergrad. Pero nung nag-masters na ako sa Malikhaing Pagsulat, doon ko naging teacher si Ma'am Luna, sila Sir Joey, doon ko naging classmate si Nori sa kay Ma'am Luna, naging classmate ko doon. Siyempre, ang mga miyembro rin ng Katha na wala rito, pero naging teachers ko rin, sila Sir Vim, sila Sir Bomen. Si Ma'am Joy na nakatrabaho ko sa sa Narratives of Tradition and Resistance sa Philippine Studies Program ng UC Berkeley at ng CAL na nagaganap every mid-year. At marami pa rin na hindi ko na nabanggit na nandito sa Katha at sa Ragasa. Napakahalaga po nung ganitong tipo ng mga proyekto natin at mahalaga rin siguro na recorded ang mga ito dahil natatala at nababahagi sa atin yung praktika ng mga panulat, ng mga totoong manunulat, ng mga buhay na manunulat. At
nakikita natin yung intersection nito sa kanilang sariling mga buhay, sa kanilang sariling mga danas. Nakita natin yung intersection nito, halimbawa, dun sa nabanggit ni Nori kanina, sa pagiging development worker. I think napakahalaga nung nabanggit kanina na thesis na yung development sa Pilipinas ay isang tipo ng piksyon. Mahalaga yung nabanggit at nabahagi ni na kinatawan ni Sir Joey kanina kay Francine Marquez at sa intersection nito sa sa autism ng ganitong tipo ng panulat sa pagbura marahil sa stigma nito at napakahalaga rin syempre nung nabanggit ni Ma'am Joy kanina lalo doon sa recent niya na libro sa pagka-distyero, sa pagka-exile na hindi man imposed ay napakahalagang danas, napakahalagang bahagi ng ng karanasan ng marami, hindi lamang ng mga manunulat kundi ng maraming mga Pilipino natin sa kasalukuyan. Napaka-importante po ng ng katha sa tradisyon talaga kasi nababanggit dekada na pero higit pa sa tradisyon ay nananatili ito na kontemporanyo, nananatili na hindi lamang sa panahon na ito kundi dun sa fissure ng panahon ngayon at sa panahon na paparating pa. Hindi natin binabalikan lamang yung katha sa panahon ngayon dahil pinapatunayan na signifikante pa rin siya sa kasalukuyan dahil dito na rin nga sa sineselebrate natin na libro ngayon na naragasa. Kaya yun po maraming salamat po sa mga naging katuwang natin dito sa ICW. Maraming salamat po sa mga naging tagapagbasa natin sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga miyembro ng katha na narito, kay Ma'am Joy, kay Sir Nori, kay Sir Joey, kinakatawan si Francine Marquez. At mabuhay po yung katha at sana po ay makita-kita pa tayo sa mga paparating na tawag ito, proyekto ng ICW. Lamang po, maraming salamat po.